Umaaray na ang taong bayan sa init nitong mga nakaraang araw. 1987, nang maitala ang pinakamainit na panahon sa Metro Manila sa 38.5 degrees Celsius. Pero noong 1969, umabot sa 42.2 degrees Celsius ang init sa Pilipinas na naitala sa Tuguegarao, Cagayan. Ngayon naglalaro sa higit 36 degrees Celsius. Ang init at maaari pang tumaas sa nagbabantang pagpasok ng El Nino. Bukod sa matinding init, nitong mga nakaraang taon, dumanas din tayo ng matitinding bagyo. Ayon sa mga climate experts, senyales ito ng tumitinding epekto ng climate change. At isa ang Pilipinas sa top 5 country sa mundo na nakakaranas ng extreme climate change effect. Ang tanong ng bayan, handa na ba ang Pilipinas dito? Ano ang ginagawa ng pamahalaan para mapaghandaan ang mga extreme weather phenomena na maaaring tumama sa bansa? At ano ang plano ng buong mundo para dito? Usapan climate change at iba sa The Bottom Line. Senator Alvarez, welcome to The Bottom Line. Thank you, Dr. Luda. It's been a long time. I've been seeing you now, I'm seeing you in person. Maraming salamat po. Doktor, darating po yan. But let's talk about climate change. Dahil kayo po ay isa sa mga commissioners ng Climate Change Commission ng pamahalaan ito. Pero ang tanong po ng marami ngayon, lalo na yung mga nagpapasin po sa atin, Senador, bakit po napakainit ngayon? Yan ay sanhin na rin sa overheating kung tawagin. Kasi ang dahilan ng climate change, sapagkat marami tayong itinapong carbon sa impapawid buwan kung tayo gumamit ng mga makina. Pag nagsusunog tayo ng coal, nagsusunog tayo ng langis o natural gas, may carbon niyang kasama. 200 taong gumagamit na tayo ng makina, pagkakapal-kapalan ng carbon. Sabi nila halos umaabot na sa 1 trilyong tonelada ang carbon sa impapawid. Ang masama sa carbon, hindi nawawala. Hindi natin nakikita yan. Ngunit naroon niyan, kumakapal na kumakapal. Carbon ang luro natin, baka nariuyan pa. Dahil dyan, pagtapo ng sikat ng araw, lalo na yung red band kung tawagin, hindi makalpas. Hindi makapunta roon sa stratosphere. Kaya umiinit ngayon. We're now overheated. The temperature of the air is about 1.3 degrees centigrade. Ang sabi nga ng Intergovernmental Panel for Climate Change, kapag uminit na panahon ng 2 degrees centigrade, nangangalib na ang buhay ng tao. Magsang katauhan. May kadaot bagat, iinit ang dagat. Pag uminit ng dagat, yung mga corals, maninigas, itatapon yung mga plankton na kinakain ng isda na nagtatago sa kanila. Hindi ko lang kakain ng isda. Wala na rin tayong protina. Masisira natin protein ko, magkakaroon tayo ng brain damage. Okay. Average ko yung 1.3 degrees centigrade. Pero ng bahagi ng daigdig na tumatama ng 1.4. Okay. Sabi ko, Mr. Delikado na tayo. So, may mga lugar na pumapalo ng 1.5. Ngunit on the average, 1.3. At kung sana ay mapigil natin yan bago dumating ng 2 degrees centigrade by Paano pinipigil? Ito na yung mga prayers ko na ginagawa natin. Paano pagpigil po na hindi umabot doon sa 2%? Unang-una po marami tayong pagpupunan ng kuryente. Yung sikat ng araw. Alternative sources. Hangin. Yung mga kuryenteng gagaling sa dam, mga ilog, at saka kuryenteng nakuha sa dagat. Ngunit ang pinakamalakas ng Pilipinas, yung pong geothermal. Yung galing sa init ng bulan, tinutusok natin yun. Pagkatapos paglabas doon, pina-under natin yung makina. How far are we in terms of geothermal halimbawa project? Dito sa Pangalawang tayo sa mundo. kung tayo ang pangalawang bayan sa buong mundo na napakayaman ng geothermal, may resistance ba tayo? I mean, to shift into geothermal source of energy? Mario, lalo na ngayon, pinirmahan po ni Pinoy yung isang kautusan sa amin sa climate change. Upang from low carbon to zero carbon ang pagplano natin sa Kasi maganda po yun. Maganda. Geothermal. Kung pagpaplano ng carbon yan, pagkatapos po ng mga ilang taon, dadami ang paggamit natin itong mga alternative energy, hindi tayo mapagkagresyo. Marami ang sasangayon po sa inyong konsepto na sa iyong salaysay na ang geothermal talaga
talaga ay isa sa pinakamaayos na source ng enerhiya, lalo na ng bansa na katulad ng Pilipinas. Pero napakasimple po ng aking tanong, ito po ba doable in the next 2, 3, 4, 5 years dito sa ating bayan? Kung hindi pa, Bumubul po ito ngunit hindi bukas. ako. Sa 5 taong darating, umari o higit pa, dahil na marami ang makukuha natin na enerhiya sa mga marami ang tayong lumang bulkano. Ating pamahalaan. Kaya. Meron mo ba tayo planta na geothermal ngayon? Oo, marami na ho tayo. Marami na. Marami na ho. Pero marami pa rin dapat. Marami pa rin dapat. Sapagkat kinakailangan talagang from low carbon to zero carbon. Sapagkat yung carbon pollution ho yun eh. Pupuntaan ko lamang po ito dahil kung naalala ko natin, nagkaroon po ng Warsaw Conference, hindi po ba? Oo. Medyo nag-away-away, hindi nagkaintindihan. Ipaliwanag din po sa atin, Senador, kung bakit hindi magkaintindihan ang mayayaman ng mga bayan at ang mahihirap ng mga bayan, lalo na doon, di ba, sa pagkikita sa conference ng Warsaw. Dito sa Warsaw Conference nagkaroon ng konti liwanag. Sapagkat alam na ng mga scientists natin, 2,500 scientists na nag-aaral dyan sa pumumuno ni Pachauri, isang Indian scientist. Paano puputulin itong nakarimarik na carbon para nung ganoon, mailigtas ang buhay sa mundo. Hindi umilit ang dagat, hindi mamulangis na, hindi ba matay ang tao? Hindi ba matay ang tao? Dito sa Warsaw, dahil sa magandang usapan sa Doha, mayroong magaling na matandang presiding officer, o sige, magkasundo tayo, nagkaroon ng framework ang Warsaw. Puputulin natin ang carbon. Magpuputol tayo ng 30% ng carbon. At ihahanay natin yan. Yung mayayamang bansa, kaya pumutol ng malaki, Yung mga hindi masyado mayayaman, ngunit sa dami ng mga magagaling yata, yung mga diplomas na yun eh. At ang takot ng debate, hindi nagkakasundo. Una sa Kyoto, pagkatapos ng 208 sa Copenhagen, hindi na naman nagkasundo. Ito sa Copenhagen, akala ko magkakasundo na. O sige, sabi ng mga Scandinavian countries, magputol tayo ng 30. Pero paano ang China? Sabi ng China, hindi naman kumayamang bansa. Nag-umpisa lang ako sabog ng carbon dioxide dyan. Pero mga bansang nailis, tulad ng Canada. Kung hindi kayo magpuputol, wala nang pulugan itong usapan natin sapagkat ang bawat isang inchik ay nagtatapon ng 6 na tonelada. Hindi ka tulad ng Amerikano, 20 tonelada bawat sa Amerikano. Ngunit 1.2 billion kayo, dami-dami nyo. Pag pinagsama yung carbon dioxide, yung basurang usok na tinatapon ng Amerikano inchik, manunulog na tayong lahat dito sa carbon. Hindi natuloy yun. Ngayon, natuloy sa Warsaw, inaayos ko yun, inahanay kung paano ang pagputol ng carbon. At sa Lima, magkakaroon ng prinsipyo. At sa Paris, sa 215. Pag nakuha yung prinsipyo niyan, tatawagin natin global deal. Dahan-dahan babawasan yung carbon hanggang sa dumating yung pagkakataong marami na tayong alternative energy. O kaya yung carbon ginagamit nila, nililinis sila, kinukuha na yung carbon, saka pinabaw sila ng lupa. Hindi masyadong mahangalin ng daigdig. Okay, Senador, pero dito sa pag-uusap na ito, ng global actors, ng players, no? Sa buong mundo, to your mind, and you've been working so hard and you're an expert dito sa usaping climate change ito, lalo na in the context of countries talking, no? Ang exposure ni po, Senador, ay napakalawak. Ano po ang resolution dito? Ang mabuting nangyayari rito, lahat ng mga tatlong malakas ng basurang usok sa ipag-uwid. Sila ngayon ang nag-uusap upang itayo yung prinsipyo kung paano pag-aanay-hanay niyan. Kasali rin tayo riyan. Siguro kailangan mag-apos din tayo ng konti. Senador, ano ang pagkakaiba at anong ibig sabihin po ng itong madalas natin narinig dito sa mga balita, no? El Nino at saka La Nina. Yung isa, pag-init ng ang El Nino. El Nino, pag-init ng dagat. Pag umiinit ng dagat, tulad ng paliwanag. Warming of surface ocean. Meron yung panahon ganyan, umiinit ang dagat. Pag umiinit ng dagat, nandoon na water vapor sa taas. Pag nabuo na ngayon yung bagyo niya, nagpatsuri yung hangin, nagkakaroon ng depression. At tala niya na hindi sa tunilada, 100 tunilada ng tubig na water vapor. Ayan ay binubuhos dun sa mga bayang inulan. Wala sa naging bagyo. Naging storm surge. Okay. Hindi yan. Ito namang isa pa. La Nina. La Nina, yun din ang
Bagyo rin yan. Sa pag-init din ng panahon, pag nagkaroon ng bagyo yun eh. Paglamig naman yata ito ng surface ng ocean, pero ganoon din ang resulta po nun. Meron po bang relasyon ang climate change dito sa mga phenomena na ito? Oo, yan ang manifestation eh. Yan ang simula nung, yung climate change kasi overheating Right. ng daigdig. At yung overheating na yan, ang siyang nagbibigay ng pagbabago ng panahon, yung mababagsit na bagyo, yung tagtuyot, at saka yung mga cyclones na nangyayari sa mga lugar na hindi bagyo, yung sa atin sa Tropical cyclones. cyclones. Lahat ng mga pangyayaring yan, dahil sa pag-init ng panahon. Senator, ganito po ang aking tanong. Nauunawaan na po natin itong climate change. Naunawaan na po natin yung contribution na ginagawa po ng mga factories, itong industrialization, itong mga auto, itong pang-aabuso na ginagawa natin sa ating Mother Earth, ika nga. Pero may isang school of thought na nagsasabi, hindi ba ito'y natural collision? Hindi ba kumakanta lang ang mundo? Totoo rin, ngunit itong nangyayaring ito ay gawa ng tao. Senator, importante yung sinasabi niyo po dahil ang dating po sa akin ay meron tayo, bawat isa sa atin, bawat mamamayan, hindi lamang ng Pilipinas ng mundo ay may magagawa tayo. May magagawa tayo. Sapagkat kung hindi tayo gagamit ng dalawang sapatos sa lima na lang, kailangan lang. Yung hindi tayo gagamit ng luho ng ating kuryente, talaga yung air conditioner mo sa bahay, switch mo lang 2 oras, tapos pagkain mo na. O kaya, magpalit ka ng bumbilya, gusto bumbilya ngayon ay hindi mo tawagin, o kunti lang ginagamit ng kuryente. Walang maliit na tulong. Lahat ng ito pag pinagsama-sama ay malaking epekto. This is basically really trying to save the world and to come up with solutions for a better life. Ang UN po ba, ano pa ho ang mga inisyatibo na ginagawa na may kinalaman sa climate change? Itong conference of countries na tawag UN initiative po ito. hindi mo tumitigil ito. Marami mong mga agencies ito na nakatrabaho. Walang ginagawa kundi paano natin may pagtatanggol ng daigdig para nung hindi mo matay ang buhay sa daigdig. Sinusukat kung paano ang paggamit ng tubig, paggamit ng fibers, paggamit ng lahat ng bagay na nagbibigay buhay sa tao. At yun may bibigay sa iba't ibang bansa upang yun maputol yung luho. Excessive use of things. Kaya naglalabas mo ng mga mining rules yan. Pag magmimina ka, huwag mong sisirahin yung lupa. Sapagkat yung lupa, hindi mo lamang huhukain yan. Masisira ang nagubatan. Kaya ang nagubatan ang pangalaga. Bakit kanyo? Merong bunga nga yung kahoy, estumata ang pangalan. Kain ng karbon yan. Pag pinutol mo yung gubat, wala ka ng kakain ng karbon, kakapala ng karbon. Kaya ang tawag sa gubat ay carbon pit. May mga reglamentong na pagkakasunduan sa UN para buhayin yung gubatan. Dahil naman natin sa ating bansa, Climate Change Commission. Pag sinasabing Climate Change Commission, ano pa talaga ang mandato ng Climate Change Dahil naman natin sa ating bansa, Climate Change Commission. Pag sinasabing Climate Change Commission, ano ba talaga ang mandato ng Climate Change Commission? Ang chairman mo nito, Pangulo ng Pilipinas, Presidente. Ako nga ito, kinikilala ko nito itong napakalaking pangalit na climate change. At itong gagawa ng mga patakaran upang sa gano'n, tukulin ang pangalit na ito ng climate change. Hindi lamang yung epekto ng bagyo na katulad nangyari sa Tacloban na nagturo ng bahay, maraming namatay na tao. Kundi paano magiging kamahati tayo ng buong daigdig upang mabawasan na itong pag-init na daigdig dahil sa karbon. Ano ang centerpiece na proyekto o programa ng mission? Tatlong proposisyon ang pinirma ni Presidente. Una, yung green building, pagbabawas ng paggamit ng kuryente sa mga gusalik sapagkat dito sa buong daigdig, ang pinakamalakas na buga ng karbon ay mga planta ng kuryente, mga industriya, magawa ng kutsi, di ba? You had an engagement with architects and engineers? Oo, pero namin yung, yung mga samahan ng mga engineer at saka yung tawagin nila Philippine Society of Ventilation and Generation Engineers upang pag-usapan kung paano
pag pinag-uusapan mo. Magaling dyan. Magaling. So how was it? Ano ba ang resulta? Maganda sapagkat tumulong ang IFC. Ito ko yung bahagi ng the World Bank. Finance Corporation ko yan. At gagawa ko ng mga reglamento ngayon para yung building code sasabihin kung paano mahusay na ventilation system. Tapos yung susunod ko dyan, yung black carbon. Alam mo yung black carbon, yung buga ng diesel. Black carbon, PM10 kung tawagin, particulate matter din sapagkat napakanipis. Yung manipis na yan, pumapasok ko sa mga nakaraan natin. Pagpasok ko doon sa alveoli, yung umihigop ng oxygen. Naku, maninigas na ko yung baga mo. Okay. Eh, Kaya ang ginagawa ko natin initiative. Gagawin mo natin ngayon, meron mo tayong filter na ilalagay sa mga diesel. O kaya papalitan natin yan, ang diesel engine na yan. Para yung mga commuter, mabuti kayo siguro nakasakay sa air condition car palagi, hindi kayo. Pero yung mga commuter na sumasakay sa bus, ako, ang nasisingot na black carbon hindi na nalalaman. Nagkakaroon sila ng sakit sa puso, nagkakaroon sila. Senator, is this a private initiative or is this an initiative of the climate change Ito, convention? pinirmahan mo itong mandate nito. Itong pinakamagitan. Itong low carbon to zero carbon. Kung magagamit natin ito, at talaga magkakaroon tayo ng determinasyon, kung may darating ang araw, ang fuel mix natin, karamihan ay magagaling sa alternative o clean energy. So this is achievable. Ano siguro nito? Given a timeline, how long will this take? Dahil napakadelikado na ng estado ng ating Eh pag ito, sinisimulan na muna ng presidente ito. At may patupad natin, pagkakaisa, pag-uusap, at saka natutuwa buong bayan. Eh, pero nyo, lahat mo ng mga preachers ngayon, meron tinatawag na interfaith I dialogue. was going there. The interfaith program. Sabi nga, ano ba ang kinalaman ng interfaith dito sa climate change? Oo. Eh, simple ho eh. Ibibigay na biyaya ng Panginoon Diyos, huwag natin sirain. Senator, do we have a political system with political actors and players who you think can sustain itong lahat ng mga inisyatibong ito para ma-achieve ang dapat natin ma-achieve? Wala na po eh. Kahit na sa Kongreso eh, mabibilang mo sa iyong daliri, yung mga congressman na nag-iisip So, natin. yung okasyon, hindi lang magsama. Kapila rin talaga sa mga Kung ano nangunguha. sabi nila, itong interfaith dialogue, lahat po ng mga preachers, Catholico, Muslim, I like this concept po. Alam niyo kung bakit? Dahil iniikutan ko ang problema ito. Lahat ito, ibig sabihin, may gobyerno, may interfaith, may edukasyon, may mga private citizens, because this is a global concern. This is a people's concern. Ika, that, I mean, wala ko itong nationality ng problema. Ano naman po ang relasyon ng climate change sa dengue? Ako, balikan. Yung mga vector-borne diseases kung tawagin. Ang ibig sabihin po nun, anong ibig sabihin po nung Eh, may mga- vector-borne disease? May mga hayop, may mga daga, mga mosquitoes. Eh, yung dengue, pagkatapos mo ng climate change, maraming mabubuhay na mosquito. Saka naman nagkakaroon ng epidemic of rera, yung dengue. Ang mabigat ho rito sa dengue, wala pang gamot. But you have good news, sir. Meron ako kapag nag-research ang San Lazaro. Meron silang pag-aaral, clinical study. Eh yung combination ng mga gamot na ginagawa nila na in-spray dito sa ilalim, na nano-spray kung tawagin. Kung magamit sa iyo, pagkatapos ng 20 oras, tumataas mo yung printing. Pagkatapos ng 20 oras na ikaya-diagnose, na-confirm na merong dengue. O tataas yung printing mo. At in 40 hours, release ka na sa ospital. Sinubukan po ko yun sa isang batang 5 taong gulang na talagang doon sa verge of death. Pumirma yung magulang. Pag pwede lang gamitin ito, kaya, 10 taong gulang. Pinili doon sa 5-year-old. So, kumaling mo yung 5-year-old. So, ayun, nasubukan na yan, nagkaroon ng clinical trial. At ilalatag ko yan sa 2,000 ngayon dito sa Pilipinas. Mangyayari para So, nangyari ko yung mga spray po na ito. mga darating na buwan. Is pagkat darating na buwan ito yung season ng dengue pagkatapos ng ulan. June. Oo. Itong invention na ito po ay dito ginawa sa Pilipinas. Saan galing po itong gamot na ito? Ito ay galing sa Amerika sa isang foundation.
condition. Okay. Ngunit sa Amerika, wala akong masyadong dengue. Kaya, pinapos ko yung mga tao sa konferensya sa Hapon. Pag gusto nang gamitin sa Haiti, kako, ba't hindi sa Pilipinas, kako? Yung mga Amerikano naman kayo, kako, pag nagpunta kayo ron, hindi kayo pupulangin sa English. English, kako. At saka yung mga torturado kung gagaling dito. Okay. Hindi nila na rito, hindi nila sa Lazaro. Yan, ginawa na yung sasabihin. Has it been presented to the DOH? Ito ba ay napag-usapan na ng Department of Health? Meron na approval si Secretary. Meron na ito? Meron na. Pero itong paglilayout po ng 2,000 pasyente, ang pangalawang hamba. Bakit kailangan po ilatag pa po ito sa 2,000? Is this part of the requirement of the DOH? Nasa reglamento po yan eh. Para pag ginamot mo yung pasyente, i-re-record mo yung kanyang dugo. O ilalagay mo sa microscope, sisilip mo mabuti, tapos may filing system. Titingnan nila kung ilang oras, ilang araw, at saka ang dosage, kung paano. Senador, mahalo ba ito? Hindi, sapagkat hindi mo nga pupunta talagang for humanitarian reasons. O hindi pwedeng ipataas mo sapagkat hindi mo nagkakasakit ng dengue, baka hindi mo makabilit niya. At ang dinig ko po, itong kumpanya ito ay mag-donate ng ilang 2,000 cures ang ibibigay dito. Itong layout na ito yung libre. libre. At pag napatunayan dito, mahala na yung World Health Organization kung paano ang gagawin para katulad ng maraming epidemic, yung mga cholera nung araw, hindi yung kalat-kalat, marami namamatay. Dito sa atin, marami namamatay. Ngunit nung hinarap po ng World Health Organization yan, halos yung pinagmamot. Kaya, baka hindi mo ang kailangan gawin. Kung mga siguro, masubil, ito pumatay dito. At ang nakakatawa dito ay ginagawa ito, itong pag-aaral ito dito sa Pilipinas. Oo, marami mo rito mga pasyente talaga. Dito sa kanila sa Amerika, wala may sakit na ganito. Certified na po ito ng Department of Health, Secretary mo na. Oo. May nabasa po ako na parang ipresenta po ito doon sa aking secretary. Ginawa na po ng scientific report, That's right. the report, I had a chance to tingin po. Tapos, pinisita sa kanya, at ito ang pangalawang hakbang sa sagawa na ngayon. which maybe is one of the final steps. Baka this could be one of the feathers in the cap of this government. Tayo ang naging dahilan. Kung mga proponent mula sa Amerika, dinala dito, hindi ito pinag-aralan. So, alam yung karangalan kung ang gamot ng dengue ay magsisimula dito sa Ay atin. papatunay na magaling yung ating mga physician scientists, lalo na yung mga nasa loob. Okay. Iwanan mo muna natin itong climate change, itong dengue, itong ating pinag-uusapan. I saw it a bit on your face, Senator. Ngayon marami nangyayari sa itong ating West Philippine Sea, we say on the South China Sea, depends on where you are. Ano nakikita niyo? Kinakailangan in the short term, kinakailangan magkaroon din tayo ng kakayahan upang kung kinakailangan may pagtanggol natin ating karapatan. Kaya natin ko, kaya mo na ko, pagtanggol ang ating karapatan. Hindi mo masyado, pero kung meron tayong kasangga, katulad ng lahat ng ASEAN countries, kasama ang Indonesia, kasama Ang Vietnam, nag-aaway rin ng China ngayon. kalahati bilyonong tao yan. Eh kung magkaisa yung tinig natin, sasabihin siya, kung mali ang ginagawa mo, bakit mo kami hinaapi? Napakalat ng malaki ng bansa. Ang dami ng pagsubok, ika nga, na pinagdadaanan ng mga bayan na nakapaligid sa China. Where is this going? Patayin Kailangan na si mo mga ito pagkaroon ng code of conduct. Kailangan pumayag ang China na pag-usapang mabuti kung paano gagamitin yung kayamanan sa lupa niya. Siya ay merong kakayahan, may mga makina o pangukaya niya. At hindi pag-usapan, ilang porsyento kanya, ilang porsyento atin. Ayaw niya mo eh. Ayaw niya. Oo. Eh, huwag naman niyang gagamitin ng pwersa. Sapagkat meron din tayo mga kasangga. Eh kung magkaisa yung kalahating bilyong bansang yan, eh di. What is your take on EDCA? The Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and America. I'm not disturbed by that. Sapagkat nawala yung ating demokrasya dahil sa US bases, tinulungan na si Marcos. Ngunit nabawi rin natin ating demokrasya sapagkat ako ang naglalabi sa Washington DC, sabi ko sa kanila, ang problema mo ninyo, si Presidente Marcos, he is not the solution to your problem. Pinaghandahang pinutol yung military ng US bases. Pero ang tanong lang basic po dito,
I'm glad that you said you're not disturbed. Kailangan ba natin ang Amerika dito sa problema natin sa China? Pansamantala, kailangan ho natin sila. Sapagkat wala ho na tayong Navy, wala tayong Air Force. Kung magkaroon ng is a temptation to be weak. Especially if you're rich. Baka magustuhan nila yung kayaman ng dagat ko. O baka sungga pa na lang nila yan. Ngunit kung meron kang kasangga, maski na paano, ito naman kasangga natin ito, hindi naman natin kasangga ito habang buhay Kung hindi na maganda ang samahan natin, katulad kung hindi na lang maganda ang samahan natin nung maibalik natin demokrasya, pinalis natin sila, umalis naman sila. O, ilagay natin sa kasunduan mabuti. Hanggang saan yung kasunduan yan? Pareho tayo makikinabang. But we'd rather deal with the devil we know than the devil we don't know. Di ba? Oh, yeah. Okay, let's talk about Ano yan let's talk about some devils we know. Pidaf. What is your take, Senator? Kaya ako ay ayaw ko ng pitabi. Kapagkat yun trabaho na executive yan. Planuhin na executive. Tingnan nyo, napahiran tuloy ang maraming mga mambabatas. Pero minana mo natin yan, kinopya mo natin yan sa Amerika, yung insertion na yan. Pero sila marunong humawak ko yan Yung pagtatayo nilang malaking programa, talagang malawak at transparency, maraming konsultasyon. Dito sa atin, maraming mga pailaring, mga pasikreto. Araw-araw binubukat po tayo ng mga balita. Itong na-polists, iba't ibang listahan galing kay Secretary Lacson, meron si Sandra Cam, meron si Ben Berluy, meron inirelease na sa Senate Blue Ribbon Committee. What is your take with what is happening with the Napolis scandal? So we are seeing democracy in action. We're doing a cleanup. Meron tayong tinatawag na rule of law. So we're seeing Sinusundan natin yung rule of law yan. Medyo nagkukulang pa tayo kuminsan. Katulad itong PIDAP. Ang tagal-tagal ng investigasyon. Samantalang, meron na yung mga napakalanan, dapat ihabla na agad yan. Magpabilanggo na tayo ng ilan para nakikita ng bayan na ang ating demokrasya, bagamat kanyang gumagapa, mayroong kahulugan. Nakapagpapabilanggo tayo ng mga senador, bilanggo tayo ng presidente, kasalukuyan nakabilanggo sa presidente natin. Darating yung panahon na magkakaroon tayong tinatawag talaga na rule of law. Okay. May transparency. Sabi rin Anong nakakapagpapagal dito? sa kapag marami ho tayo talagang bad habits Ayaw kong pintangan yung Marcelo nung araw. Pero ang totoo niyan, ang isang bayan ay parang isang tao. Kapag nagkaroon ng masamang ugali, mahirap baguhin. At para panatin mo yan at baguhin mo yung kanyang masamang ugali, kinakailangan talagang tulong-tulungan. Ang buong sambayanan siguro ay dapat magsabi sa mga nanunungkulan ng dugo. At kung yung presidente gusto maglilis talaga, bigyan natin ang pagkakataon siya, tulungan natin siya. Para isusunod ng presidente, dadagdagan niya yung kanyang nagawa. Kaya sakali, malaki yung bagay itong maglilinis. Pagkat kung hindi ho tayo maglinis, hindi ho tayo aahon sa kahirapan. Hindi tayo usap. Pero ang ganda ng take po na itong nangyayari yung ngayon ay isang paglilinis. And then in the discussion, ngayon ang naririnig ko po is basically it just goes back to us, to the individual, yung magandang ugali na sinasabi niyo po. Kasi marami ang naniniwala na pag may masama kang kaugalian, kung naturuan ka noon, matuturuan ka rin ng mabuting asal. It will take a whole village to be able to do this, but somebody has got to start this. Kasi katulad di ba ng martial law, nangyayari ngayon sa Thailand. Kadideklara lang po ng martial law sa Thailand. Political pundits are saying that this is part of Thailand's message to the world that ito yung political upheaval na nangyayari sa aming bayan on our way to democracy. I mean, I was just reading about it. No? Na parang it has to take martial law for people to realize that there is democracy in Thailand. What is your take about Thailand? Wow, maganda lalo na mayroong hari yun nagkakaayos-ayos sila ng konti. Pero When the king comes out kasi everybody listens. Alam niyo yung hari yun, ginagalang talaga nila. Brilliant. Thanks a lot. Mahal talaga ng bayan. At saka... It's not coming out now. Parang naghahanap. Kasi doon sa kanilang konstitusyon, naglaro ng Marcelo yung militar. Right. Dahil sa kaguluhan. Titingnan muna kung paano maayos yan. Baka tumawag ng eleksyon, magkakaroon ng bagong literato. Parlamentaryo sila
Ilang message po, Senador, para sa ating mga kababayan na nagmamasid sa ating pag-uusap? Bale, natutuwa ako sa inyo pagkat kung ano-ano mga tinatanong ninyo, pero isang malinis na direksyon. Kinakailangan linawin natin itong pagbigat ng usapin. Upang sa ganon, umangat ang kaalaman ng bayan. Kung ang bayan ay hindi natututo at mahina sa pag-uunawa, mahina rin pumili ng leader eh. Kung sino-sino gagawing leader, mamaya yung leader ay naliligaw. Kaya itong mali natin ito, nalilinis sapagkat yung leader na paparusahan, sa susunod na pagpili natin, pipili natin yung leader na hindi mapaparusahan. Yung leader na talaga leader. Senador, kayo ba'y babalik sa politika? Nag-iisip po akong mag-focus muna ako dito sa climate change. Marami ko sa mga kababayan ko, lalo na nung ma-celebrate ang 150th anniversary ng Isabela. Sabi ko sa akin, ulang taon na ang senador dito, mag-senador ko ulit. Itong climate change muna kayo. Kapag tingnan mo naman dito, 57 degrees, pang-init ng panahon. Ito'y gawa ng tao-tao. Pag nagawa natin ang repair dito, siguro mamumuliti ka na naman tayo. Politics is a good word. You know, yun ang natutunan ko dito sa The Bottom Line. If a book were to be written about Gerson Alvarez, give it a title. The Freedom Lover. Maraming salamat. Maraming salamat. At sa inyo lahat, sa inyong pagsama sa akin dito sa The Bottom Line, maraming salamat. Take good care of one another. Love Mother Earth. And that's The Bottom Line. Ingat po kayo. Senador, bakit po napakainit ngayon? Kapag uminit na ang panahon ng 2 degrees centigrade, nangangalim na ang buhay ng tao. Itong nangyayaring ito ay gawa ng tao. This is basically really trying to save the world and to come up with solutions for a better life. Ano naman po ang relasyon ng climate change sa dengue? Ang mabigat ko rito sa dengue, wala pang gamot. Nano-spray kung tawagin. This could be one of the feathers in the cap of this government.